Ganoon din dito. Ang bagong henerasyon ng 60 kilo champion, isang relasyon na kapwa karibal at kaibigan. Nahuli sa pagitan ni Guyo Angkun at Lu Peng, hindi maiiwasan ang isang nakamamatay na labanan. Sino nga ba talaga ang hari sa ganitong antas? Una, batiin natin ang mga manlalaro ng asul na palo. Roger mula sa China. In the blue corner from China, I give you Roger! Abangan na lang natin ang susunod na pag-ikot ng palakpakan. Maligayang pagdating sa mga manlalaro ng pulang panig. Mula pa rin sa China, In the Gong Yuankun. red corner from China, I give you Gong Yuanwei! Kasunod nito, ang magkabilang panig ay nasa posisyon na. Kilalanin natin sila ng magkasama. Ang blue side player na si Roger ay mula sa China. 22 taong gulang, taas 171 sentimetro. Profesional na record, 45 mga tugma, 32 panalo, 1-0 kos. Ang pulang panig ng manlalaro na nakaharap sa kalaban. Gong Yuankun, 23 taong gulang, taas 171 sentimetro. Profesional na record, 29 na tugma, 23 panalo, 8 kos. Ang referee para sa laban na ito ay Yang Lichun. Kumusta mga manonood? Maligayang pagdating sa EMEA Long-Term World Fighting Championship. Ito ay isang 60 kilo na kompetisyon. Sa pagitan ni Roger at Gong Yuankun, dalawang manlalaro ng China. Sinimulan ng dalawang ito ang unang pag-ikot. Ang magkabilang panig ay may napakataas na dalas ng pag-atake at pagtatanggol. Patuloy na ginagamit ni Roger ang kanyang kamay sa harap, pagsasagawa ng ilang pagsisiyasat. Sa mga sandaling ito, hindi pa talaga sinimulan ni Gong Yuankun ang kanyang mga pagkilos. Wala silang nagawa na mas epektibong mga counter-attack o proactive na pag-atake, bago siya matapos magsalita. Sa puntong ito, si Gong Yuankun ay gumawa ng maraming mga aktibong pag-atake. Ang manlalaro ng pagsalakay at pagtatanggol na ito ay may lahat ng mga paggalaw ng pagsuntok at pagsipa, lalo na ang pasulong na pagwawalis ni Gong Yuankun ay lalong mabilis. Ang dalawang ito ay may kahanga-hangang halaga ng output ng pinsala sa pagkilos sa pag-ikot na ito, mataas. Ngayon tingnan natin si Gong Yuankun na patuloy na gumagamit ng front hand jabbing, front hand plus backhand swing punch, at paulit-ulit na nagtagumpay, kaya kailangang palakasin ni Roger ang kanyang kaliwang kamay para ipagtanggol ang kanyang ulo. Front sweep. Hinabol siya ni Xiao Shibu. Tumakbo si Roger papunta sa kanya. May mga pag-atake sa tiyan at pagbugbog sa katawan. Parehong bata pa ang mga manlalaro na ito. 22 at 23 taong gulang. Mga batang manlalaro, tingnan mo, isa pang swinging punch bilang backup move. At makikita mo ito, ang dalawang ito ay bihasa sa teknolohiya. Hindi pa rin masama. At ano ang tungkol dito? Maglakas loob na kumilos. Ang teknikal na aplikasyon ng magkabilang panig. Mayaman din ito, isang kombinasyon ng mga kamao at binti, magwalis at sipain. May mga teknike siya sa kamao. Mabigat talaga ang kamay sa harap. Mag-ingat, itaas ang iyong mga kamay. Ang dalawang manlalaro na ito, ang pag-asa sa pamamaraan ng binti ay halata rin. Malinaw, mas gusto ng pulang manlalaro na ito na gumamit ng mataas na sweeps. At ang asul na bahagi, gustong-gusto ko ang paggamit ng mababang scan. Matapos itong isara ang distansya gamit ang kamay sa harap. Ganitong uri ng mababang pagwawalis at pagputol ng sipa.
Malinaw na mararamdaman mo ang iyong sariling katawan. Idiniin ito sa kanyang kaliwang bahagi. Sa ganitong paraan, ang enerhiya ay maaaring maging mas malakas. Okay, pagtagos, itinapon sa binti. Kaya, hayaang mawala ang lakas ng paa na ito. Pindutin ang base ng hita ng kalaban. Direktang tinamaan niya ito. Nagsimula na ang unang laro sa pagitan ng dalawang panig. Dahil wala sa kanila ang talagang kilala ang isa't isa. Umakyat, ang dalas ng pag-atake na ito. Ang magkabilang panig ay nagdudulot ng mas maraming pinsala. Tapos na ang dalawa sa second round. Tila hindi nagbago ang pamamaraan. Ang pag-scan ay mataas pa rin ang pagwawalis. Mababa pa rin ang sweep o mababang sweep. Isa pang tulad nito, isang diagonal na hakbang at isang mababang kanang pagwawalis. Nang makita si Roger na tila gumagawa ng mga peking galaw, kasama na rito ang kahulugan ng pagkontrol sa distansya. Ginagamit pa rin ni Roger ang kanyang katawan. Patuloy na sumusulong. Ang dalawang ito ay nasa ritmo. Medyo magkapareho ang ritmo nila sa dalawang iyon. Kaya ang magkabilang panig ay talagang naglaro ng maayos. Ngayon ay tila malaki ang kontrol ni Roger sa bilis ng takbo. Tila mas malalim ang pag-unawa. Pagkatapos ng bawat paggalaw ni Gong Yuangkun, palagi silang tutugon ng naayon. Kapag nag-atake, hindi sila gaanong bula. Maglalagay sila ng ilang pundasyon para sa mga kilusan. Pag-asa sa mababang pagwawalis na ito, malakas pa rin ito. Nagpalitan ng aksyon ang magkabilang panig. Parang mas may layunin si Roger. Tulad ng patuloy na mga pamamaraan ng pagsuntok, sa puntong ito, kailangang maging maingat ang manlalaro sa kulang panig. Bakit nga ba tapos na ang second round sa puntong ito? Ang huling kalahati ay tila nagiging mas matindi. Ang pagkatalo na ito ay lalong nagiging halata, at ang opensibang diskarte, pati na rin ang paraan ng pagtatanggol na ito, tila lalong monotonous. Nagsisimula ang paggalaw na ito sa isang patag na kawit ng kamay. Napakalaki ng kilusan. Wala rin itong epekto. Sa ngayon ay tila malalim na ang kamalayan ni Roger sa mga pagbabago sa sitwasyon. At gagawin nila ang mga naangkop na pagbabago batay sa sitwasyon ng kalaban. Tingnan, maingat, maingat, maingat. Isang serye ng mga malakas na suntok. Tingnan ang magkakasunod na jab at mababang pagwawalis mula sa harap na kamay. Hindi tulad ng kasalukuyang pag-atake ni Gong Yuangkun na napakadirekta at monotonous. Kulang bahagi sa ikalawang pag-ikot. Tila hindi kasing maayos ng kanyang pagganap tulad ng sa unang pag-ikot. Unti-unti nang kinokontrol ni Roger ang teknikal na ritmo. Ang bilang ng mga suntok na tiniis ng katawan ay tumataas din. Sa ngayon, tila mabilis na bumababa ang fitness. Sa ngayon, ito ay talagang isang estado ng pagkapagod sa pagtatanggol. Magwalis ng mataas. Natapos ang ikalawang laro. Sa buong ikalawang laro, makikita natin na mas target ang estilo ng paglalaro ni Roger. Mas may layunin, depende sa galaw ng kalaban. Gumawa ng mga naangkop na pagbabago at pagbabago. Sige, magsisimula na ang ikatlong round. Isa pang mababang pagwawalis. Matapos ang pag-iwas sa suntok ng kalaban, gumamit ng mga pamamaraan sa binti para makagambala. Nagsimula na ang ikatlong laro. Tignan natin si Gong Yuangkun, na ang espiritu ng pakikipaglaban ay mas malakas. Patuloy na gumamit ng mga pamamaraan ng kamao para habulin ang mga pag-atake. Ngayon lang, ilang kilos lang ang mga ito. Ito ay talagang napakahusay na ginawa. Kapag ang kalaban ay naghahagis ng mga suntok, panghihimasok mula sa mga binti. Kapag ang ibang tao ay nakatuon, nang muli itong ilagay sa paa, maya-maya pa ay sumunod na naman si Quan. Isang matalinong diskarte. Nakita namin si Roger na malapit lang sa tuhod. Kapag ang tiyan ay nasa ganitong distansya, gumamit ng isang hampas sa tiyan.
Sa puntong ito, mayroong isang pagkilos. Parang mga elbow strike. Kaya pinaalalahanan ng referee ang pulang panig na mag-ingat. Mabuti, ang suntok na ito ay napakatumpak. Okay, ipan. Sa sandaling ito, ang pulang panig ng manlalaro, medyo pagod na pagod si Roger sa pag-aasikaso nito. Dahil maraming bahagi ng katawan, lahat ay naapektuhan. Nagkaroon ng suntok sa ulo. Ang katawan ay nagdurusa sa isang suntok. Pati ang mga paa ay naapektuhan din. Sa puntong ito, medyo naguguluhan siya. Gumawa lang ng ilang counter-attack. Tila hindi gaanong epektibo. Tingnan mo, sa sandaling magkabilang panig ay nakikipag-ugnayan sa mata. Ang mga mababang sweep ay nakakagambala sa balansing ito ng kalaban. Tingnan natin si Gong Yuangkun. Hanggat sapat na ang distansya, narito ka. Patuloy lang ako sa pag-atake. Gayunpaman, ang ilang mga pagbabago ay kinakailangan pa rin sa mga tuntunin ng mga pamamaraan. Si Roger ay nagiging mas matalino sa bawat laban. Kapag mas marami kang nilalaro, mas komportable ito. Paglikha ng distansya. Tignan mo, isa pa itong technique sa boxing. Kapag naitatag na ang distansya, sumusunod ang pagkilos. Patuloy na mga suntok na pinagsama sa mababang pagwawalis. Nang magkahiwalay at magkahiwalay ang dalawa, napakahigpit ng pamamaraan ni Roger sa pagsuntok. Mabigat talaga ang suntok, parehong sa itaas at sa ibaba. Isang tatlong-dimensional na welder. Marami pang mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Hita ni Gong Yuangkun. Mabigat na ang kaliwang hita ni Roger. Maraming beses na tulad ng ganitong uri ng pagputol at pagsipa. Matapos ang pagtitiis ng pamamaraan ng binti, bumababa ang pansin. Sa sandaling iyon, naabutan ng kamao. Sa oras na ito, dapat kang maging maingat sa pagtatanggol ng ulo. Sa kabilang banda, ang kombinasyon ni Roger ng itaas at ibaba ay napakahusay. Maaari mong sabihin na si Roger ay isang manlalaro na pinagkadalubhasaan ang lahat ng pinakamahusay. Ang pamamaraan ay simple, pagsamahin lamang ang itaas at ibaba. Sige, tapos na ang round 3. Ano kaya ang magiging resulta ng laban na ito? Ang tatlong referee ay nagkakaisang nagpasya sa laban na ito. Nanalo si Lan Fang. Congrats sa Blue Side Hole.